So, ayan, tikman nga natin guys. Kung masarap nga. Hello guys! Mayroong binili si Master Correx na kakaibang isda. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Nalimutan ko na yung sinabi niya. Malapad na isda ito pero malaman siya. Hindi naman siya yung hiwas. Ayan guys. So iniisip ko kung anong luto. Kung ipiprito ko naman, pritong isda ng ulam namin kahapon. So, ngayon parang iniisip ko, i-bake ko siya with toppings ng mga, ito lang, kamatis lang, carrots, parsley, bahala na. Para maiba naman, i-bake ko siya, ihiwaan ko siya ng ilan dito sa kanyang katawan para ma-absorb yung mga itatoppings kong mga ingredients. So, asin paminta lang ang kailangan nito. So, ipapakita ko sa inyo mamaya kung anong maging resulta. Oh, yes! So, nalimutan ko na kung anong isda ito. Wala kasi dito si Master Correx lumabas. So, ang lapad niya, ayan o. Mahigit, kulang-kulang 1 kilo daw ito. Really? So, sino kaya ang makakapagsabi kung anong pangalan ng isda na ito? So, ito guys, nahiwa ko na siya, magkabila, ayan. So, lagyan ko na siya ng asin. Paminta muna para may lasa. Ayan. So, medyo ikalat natin yung paminta. And then, asin. So, ayan ang asin. Rock salt itong gamit ko. So, ayan para mapanuot yung asin hanggang sa ilalim. Kunti lang. And then, squeeze ko siya ng lemon para maalis yung lansa ng konti. Ayan, magkabila. Pati itong ulo. Ayan guys. And then, meron akong pinagsama-samang mga hiniwang sibuyas, bawang, luya, sili na maanghang, ayan, para may lasa siya. And parsley, ayan. So, lagyan ko siya magkabila. So, budbud ko lang siya dito. Pati yung kanyang loob ng ulo, lagyan ko ng laman. Hanggang sa tiyan. Ayan guys, lagyan ko siya sa loob ng tiyan niya at sa ulo para ma-absorb ng hanggang sa kaloob-looban. So, ayan. Nalagyan ko yung mga hiwa-hiwa niyang nasa katawan niya, ayan. So, ganyan lang guys. And meron akong parsley, ayan. Saglit lang itong i-bake kasi nasa 350 degrees yung aking oven. Ayan. Magkabila, lalagyan ko ito ng toppings. Ganyan lang guys. Ganyan lang kasimple. Para ba iba naman. So ito guys, pinahiram ko ng kunting olive oil itong sapin. So, natin itong mga natitirang mga ingredients, ayan. Para habang binibake yung isda, ma-absorb dito yung lasa. So ito na guys, ang aking isdang malapad. Hindi ko pa rin talaga alam ang tawag dito sa isda na ito. So ayan. So, ayan guys, ibibake ko na ito sa 350 degrees sa 25 minutes lang. 20 to 25 minutes lang. Ayan.
20 minutes later. So yan guys, luto na ang aking bake na isda. Ayan. Wow! Pero gagawa ko ng simple sauce niya para mas malasa lalo. So yan guys, magluto ako ng simple recipe ng sauce niya or toppings para mas malasa. So meron akong butter dito. So ayan. So, isabay ko na itong bawang. Maraming bawang. So, ayan. Pwede ko nang i-add yung lemon. Squeezed lemon. Diretsa ko na siya ang piniga. Ayan. And asin, yan. A little bit of asin. And black pepper. A little bit of black pepper lang. And ito guys, may konti akong mayonnaise. Yan. Ayan ko siya ng konting mayonnaise lang. Mga 1 tablespoon ng mayonnaise. Ayan guys, ang bango ng amoy niya. Ayan. Naghiwa ulit ako ng parsley. Ayan. Naubusan na ako ng parsley na powder. So, ito na lang. Mas okay pa ito at healthy. Ayan lang guys. Combination of garlic, mayonnaise, parsley, bell pepper, sa lemon. Ayan lang. Okay na itong pang-topping. At ito na guys yung aking binake na isda. Ayan. So, ang sarap ng amoy niya. Amoy pa lang. Nakakatakam na. So, talagyan ko siya ngayon ng toppings na ginawa ko. Ayan. Para mas malasa siya. So, ayan guys. Buwan-buwan pala guys ang tawag dito. Ang pangalan ng isda na ito, buwan-buwan. Kasi ang lapad niya. Ayan. Para siyang yung hiwas, pero buwan-buwan pala ang tawag dito. Kadarating lang ni Master Corex. Ayan. Ang sarap papakin ito. Wow. So, tikman nga natin. Ayan guys, so para siyang bakuko ang lasa. Masarap siya.